ng appreciation sila. So, puspos na ba ang bawat isa? Parang hindi ko na kailangang mag-message, no? Kasi maliwanag ho ba yung skit natin? Pati yung ating awit kanina, napakaliwanag. Ayan. So, sino rito yung ganon? Naghihintay. Sino rito yung naka-experience ng maghintay? Parang kukunti yata. May ehem pa doon. Sino rito yung nakarelate doon sa skit natin? Ayan. No, naranasan mo na ba yan ang maghintay? Ini-English mo pa yan minsan no? Wait lang. Ayan. Pagka tinawag ka tapos may ginagawa ka, busy ka, sasabihin mo lagi, wait lang. So, nainip na ba? Ayan. So, kapag ka ikaw ay laging naghihintay, meron kang kalaban dyan. Ano ang kalaban ng laging nag-iintay? Ha? Ano? Ayun. Yung salitang naiinip. No? Tulad nung skit, nainip Ang tagal nung girlfriend. No? Humanap na lang kung sino, maski na lang sino. No? Yung nakatayo doon sige na lang, ikaw na lang. Di pa nga sila nagkakilala no? Hinila na lang at i-dinate. Yan, mga kalaban niya ng yung pag nainip na. Ano pa, yung ikalawa, no? Nainip, no? Ilang pila yon. Gumawa ng paraan, no? Para-paraan lang daw po yan pag naiinip ka. So, ang ginawa niyang paraan, dinisturb niya yung mga nakapila para siya ang mauna sa pila. No? So, pinakamaganda yung huli. Madalas ba, ganyan ka? Pag naiinip ka na sa Lord, anong ginagawa mo? No? Mahanap ka na rin ng paraan. So, kanya-kanyang paraan. So, eto raw po yung mga syndrome. No, kapag eto na yung mga syndrome, mga sintomas mo, mga inip syndrome, anong ginagawa kapag ka ikaw ay naiinip? Yan, ginagawa yan kanina nung ating skit. Kapag ikaw raw ay tingin ng tingin sa oras. Delikado yan, kung wala ka naman relo, tingin ka ng tingin sa relo mo. Yan, talagang inip ka na yan. O kaya tingin ka ng tingin sa kalendaryo. No? 19 tralala pa yung kalendaryo mo, no? Naubos na yung pahina ng kalendaryo, wala pa. Pag tingin ka pa rin ng tingin dyan, ikaw ay naiinip na. Pag lingon ka ng lingon, tagal naman talaga, no? Pag atras abante ka, na-experience mo na ba yun? Sa makatuwid, ikaw ay balisa. Di mo malaan kung saan ikaw papunta. So, ikaw ay inip na. No, naiinip ka na. Pero pinakalala, pag kinakain mo na yung panyo mo, kakain ka ng panyo, yung damit mo, inumpisa mo ng kainin, inip ka na talaga yan, hindi ka na makaintay. No? So, tanong mo nga dyan sa katabi mo, ikaw ba yan? Baka ikaw na yan. May inip syndrome ka na ba? Tingnan mo nga yung katabi mo. No? Pag ganun sa buhok, hila ng hila, naiinip na yan, sa bunutan mo na yan. Ay, hindi pala, wag naman. No? Check mo, baka siya na yan. No? So, tingnan natin, meron tayo ngayong babasahin sa Bible. Ang ating key text ay isang chapter, no? Pero verses 1 to 30 lang. Pero alam ko po ito, familiar na sa ating lahat. Magkarugtong siya actually. Kung babasahin nyo sa Bible, meron siyang cut. Pero kung tutuusin, kung babasahin mo yung buong text na to, magkarugtong yung ibig niyan sabihin. Sino rito yung familiar sa parable ng 10 virgins? No, yung foolish tsaka wise virgins na nakuha nyo, yung tigli-5, yung 5 virgins, sige tingnan natin, nasa Matthew 25 siya. Dire-diretso yan hanggang dun sa parable of talents. Yan ang ating mga key text ngayong hapon na to, ngayong magang ito. Chapter 25 verses 1 to 30. So, kukwento ko na lang po, tapos i-compare natin sa pamamagitan ng Venn diagram. Magko-comparean tayo. Ang Venn diagram, yung dalawang gilid, magkaiba sila, tapos yung gitna, nagkakapareho sila. Yun po ang ibig sabihin ng Venn diagram. So, tingnan natin kung saan nagkapare-pareho itong mga taong involved, yung mga bida rito sa storya, dun sa topic natin ngayong umagang ito. Nga pala ang ating topic, dahil nga ito ay sa paghihintay, ang title ng ating message ay While You Are Waiting. Noong panahon namin, mayroong palabas sa sine. Anong pamagat no? Napanood nyo ba yon? Si Sandra Bullock ang bida. While You Are Sleeping. No, wag naman matulog kasi baka tulog ka na. Dumating na si Lord, tulog ka pa rin.
So habang nag-iintay ka na lang, ano bang gagawin natin pag nag-iintay? So tingnan natin ha. So i-compare natin ngayon yung parable of 10 virgins tsaka yung parable of the talents. Una, sabing ganon, may wise virgin tsaka may foolish virgins. Yung wise virgins, tiglilima yan eh. Bakit sila naging wise? Yung isa naman bakit naging foolish? Una, tingnan muna natin yung kanilang kapareho. Pareho po silang nagtrabaho. Nasa verse 1 yan. No? Sila ay may ginawa. Sila ay may plano, pare-pareho. Sila ay pupunta sa isang kasalan. Dahil darating ang groom. No? May darating na groom, yung lalaking ikakasal, pupunta sila, a-attend. No? So ngayon, pare-pareho silang nagtumanggap nung ganong imbitasyon. Nasa verse 1 yan. So pare-pareho po silang pupunta sa isang kasalan. Tapos, pare-pareho din po silang may dalang lampara, no, yung ilawan. So sa ibang kung sa ibang messages, kung noon na narinig nyo na yung message, naging message ko na rin to dati, yung mismong lamp naman, di ba, yung si Jesus, ang Holy Spirit yung oil dyan na sinasabi. Pero ngayon, sa ibang pananaw naman natin siya kukunin. So pare-pareho po silang napagod. Nasa verse 5 yan. No, sila ay napagod at pare-pareho lang rin po silang nag-iintay sa wala pa. Darating kaya lang wala pa. Yan, nag-iintay kaya lang wala pa. Nag-sure naman di ba, kanina do sa skit, sure siyang darating kaya lang want to tralala intayan. Kaya lang nag-sure siya darating siya. Kaya lang ang problema, nainip siya. Ngayon, eto ang ginawa nung kaibahan naman, nung wise virgin tsaka foolish. Ang kaibahan lang nila, yung isa, they dared to prepare. Sila ay naghanda. Nagdala sila ng extra oil para ron sa kanilang lamp. At ang difference naman nila dun sa foolish, anong ginawa ng foolish? Hindi sila naghanda. They did not prepare. Nasa verse 3 yun. Sila ay umasa na lang doon sa dala-dala nilang lampara na wala siguro sa isip nila, naku, no, yung preparation, naku, baka hindi dumating agad yung groom. Kailangan magdala ako ng extra. No, hindi sila extra miler, sila ay umasa dun sa dala-dala nila. So yan po ang comparison natin sa kanila. Next, tingnan naman natin, no, sabing ganon, sa yung sa parable of talents, baba tayong konti. Yun na mga ipapareho natin dyan, yung first at saka second servant, kasi sila ito po yung parable of talents, yung tatlo sila na iniwanan nung amo, sabi nung amo, aalis ako, bibigyan ko kayo ng talents, di ba? Yung isa, ibinigay, ilan? 5. Yung ikalawa, 2, yung isa. Tapos yung 2, yung binigyan ng 5 at 2, sila ay di ba, nag-produce. Yung huli, natakot, itinago yung kayamanan na binigay sa kanya. Iisa na nga, tinago pa. So, yan naman. So, ang comparison naman natin sa kanila, ang pare-pareho nila, ang similarities nila, sila ay pare-parehong pinagkatiwalaan. Ano pa? Sila ay pare-parehong binigyan ng talent. Ulitin ko pare-pareho naman yung talent, iba-iba lang yung dami, pero pare-parehong may talents. At sabing ganun dito, pare-pareho rin silang iniwanan. So yung virgins, ganun din, wala pa, umalis wala pa, hindi pa dumarating. Ito naman, umalis, iniwan pa sila. Pare-pareho sila nun. Ang difference nga lang, itong una, yung first and second servant, 5 at 2 talent, ginawa naman nila, nag-produce. Diba? Nag-gain ng more. Yun namang isa, yung third servant, ang ginawa niya, tinago niya, natakot. So ngayon, pare-pareho silang iniwan, pare-pareho silang pinagkatiwalaan, pero iba-iba yung reaksyon na ginawa nila. So meron tayong 2. Yung isang grupo tuloy. Ayan, kasi tumutulo, hindi pala. No, yung isang grupo, commended. Ano yung commended? No? Pinapurihan, inappreciate kasi sila ay may ginawa. Anong ginawa nila? No, sila ay nag-prepare. Sila ay naghanda habang wala. Hindi sila nagnganga. No, habang nag-aantay, may ginawa sila. Kaya ang sabi sa kanila, yung una, yung mga babae, pinapasok dun sa wedding banquet. Kasi nga, ali kayo, sumama kayo. Karapat dapat kayo sa ikakasal kasi
kayo ay naghantay. Nagintay kayo ng tama. At yun namang servant, pinuri at binigyan pa sila ng extra, di ba? Sabi ng Lord nung master nila, well done, good and faithful servant. No, naging faithful ka sa konti, eto pa mas marami. Di ba? Ngayon, sila commended. Yung ikalawa namang grupo, they are commanded. Inutusan. Inutusan na ano? Hoy, layas! Yan, sabi ng master, di ba? Malis ka, hindi kita kailangan. Isa na lang, di mo pa produce. Kung nilagay mo yan sa bangko, tumubo. Kahit ilang porsyento. Diba? So, kinumand siya, malis ka, hindi kita kailangan. Tapos, doon naman sa wedding banquet, hindi sila pinapasok. Pinagsaran sila ng pinto. O, tingnan mo, baka may napagsaran na. Wala pa ba? O, sige, wala pa. Yan. No? So, anong pipiliin mo ron? No? Ikaw ba yung gusto mo ba? Yung ikaw ay commanded to go out? Ibig sabihin, di ka na-appreciate. O ikaw ay commended. Pinapupurihan. Sino rito may gusto nun? Lalo ngayong March, may mga papupurihan ba tayo, mga anak natin dyan? Diba? Siyempre gusto mo yung commended. Pinapurihan ka. So ngayon, para magawa mo yan, no? Para magawa natin yan bilang mga Kristiyano, makomend ka. Hindi lang muna sa Lord kasi while we are waiting, medyo di nga natin alam kung kailan darating ang Lord. Pero sa ngayon, sa nangyayari sa buhay mo, ang dami mo nang pinag-iintay eh. Ano ba ang gusto mo dyan? Failure ka dyan? O ikaw ay magtagumpay? So ngayon, pag-aralan natin, what are the things the Lord is building in you while you are waiting? Pag-aralan natin itong mga bagay na to para hindi ka na mainip sa pag-iintay. Okay? So number 1, sabing ganon, ang una raw binibuild ni Lord sa atin kapag ikaw nag-iintay, tiwala, trust. No, bakit trust? No, iniwan ako. Pero sabi niya, babalik siya. Ayan na. No, buti nga ngayon, may mga Skype pa. Noong pag iniwang ka, 19 tralala yung sulat bago bumalik sa'yo. Sulat-sulatan lang. No? Di mo alam kung saan pambahay nakarating yung sulat. Kung meron ho ba sulat na dumating sa akin dyan? Ngayon nga, dali-dali na, Skype na, naiinip ka pa. Diba? So sabing ganon, tiwala lang. The Lord is building us the trust. Yung trust, magtiwala ka, anak, doon sa gagawin ko sa buhay mo, huwag kang mainip. Ayan. Naiinip ka na ba? Ayan. Alam nilang darating. Umalis, pero alam nila babalik eh. Diba? So ang pangako na lang, ang pinanghahawakan na lang doon, yung pangako babalik siya. Kasi may iniwan siya. Doon sa parable of talents, diba? May iniwan, kaya sure babalikan niya yon. So ngayon, ang tanong, kung naiinip ka na, ayan, sa mga prayer request mong parang kahit tagal. Ayan. Sino rito yung nagsusulat ng prayer request niya? No? Meron po ako sa bahay yung parang box na gano'n. 19 tralabla pa yun. Minsan binuksan ko, naamag na nga. No? Tinignan ko yung prayer request box ko. Nasa index card, yung per person ho yun talaga. No? Sinasama ko sila sa prayer ko. Natutuwa ako kasi talaga yung iba ro na, na-answered na talaga ng Lord. At nakakatuwa, hindi man, hala mo lang, di na-answer. Pero sa ngayon, unti-unti, nakikita mo, the Lord is working dun sa mga prayers mo. Pinag-build dun ng Lord yung faith, yung tiwala mo sa Kanya. No? Kapag ikaw raw, naiinip na, asahan mo ang binibuild sa'yo ng Lord, yung tiwala na mayroong gagawin si Lord sa'yo. Diba? Mayroon siyang gagawin dun sa mga ginagawa mo. Kaya lang ang pinakamasakit, ayan, katulad ng skit natin, pag naiinip ka na, ayan, unti-unti, nawawala ka na sa wisyo. Na unti-unti, nakakalimot ka na. Ang masakit, unti-unti, tinutulungan mo na si Lord. Sino rito yung ganon, tinutulungan si Lord? Lord, tulungan ng kita, parang napapagod ka na. Halika, tulungan kita, Lord, ako gagawa ng paraan. Kasi nga parang feeling mo, si Lord hindi kaya yon. Ano mga example niyan? Tingnan mo, sa school. Parang ang tagal ko ng Christian, di naman ako tumatalino eh. Mangungopia na lang kaya ako ulit. Ayan. No? Ano pa? Mga bandages. Ang tagal ko ng Christian, di naman ako maka-overcome. May magsasabi pa sa yung wala naman, di ba? May mga tao pang di naman naniniwala sa'yo. Totoo ba yan? Di ba? Born again? Totoo ba yan? Diba? So pagka ganon, wag na lang, babalik na lang kaya ako sa dati.
Yan, mga naiinip na yan. Disciples, titigas naman ang ulo talaga nito eh. Ba't ba ako mag-aaksaya ng panahon dyan? Baka talagang hindi ako para sa cell leader. Ayan na. No? Ano pa? Relationships. No? 40 years old na ako, wala pa. Sige, maski sino na nga lang dito. No? Ayan, mga naiinip na yan. Trabaho, ang tagal namang ma-promote, mag-resign na lang kaya ako. No? O kaya, lahat gagawin na. No, ang tagal eh. Ano pa, finances, walang provision, ayun, tinawag na lang yung Bombay. Tapos saka sinabi, Lord, thank you ah. Aba, ibig niyo sabihin, hulog pa ni Lord ng langit yung Bombay. Hulog yun ng langit kung hindi pa babayaran, eh kaso mo, laki-laki ng tubo nun. Paiyakan yun. Diba? So, tingnan natin, pag-isipan niyo yung mga yan. Yan ang importante ng ating mga devotions. Kaya po may devotion, kaya pinasusulat sa inyo ni cell leader yung devotion. Kasi, balang araw, babalikan mo yan sa Lord. Sasabihin mo sa Lord, Lord, eto, pinangako mo, papasa ako talaga dyan eh. Diba? No, Lord, eto, pinangako mo talaga dyan ako mag-aaral, nakita ko na yung sarili ko, naka-uniforme ko eh. Yan. Pinangako mo yan eh, dyan ako sa uniform, dyan, meron nung nag-devotion dito, sinabi raw talaga ni Lord sa kanya, this is your land. Akalain mo yun, no? Yun daw ang land niya. No? So, devotion, napakahalaga niyang devotion na yan. O kung meron dito nag-devotion, siya na nga. O, si siya na pala. Ayan. No? So, totoo po yan. Nangyayari yan. Kaso mo, ang nangyayari, hindi ka nga humihingi ng comfort sa Lord. Ang hinihingan mo, iba. Pag napagod ka na, ayan na, humahanap ka na ng sino kaya? Tapos sasabi mo, ginamit ka ni Lord. Eh, humahanap ka eh, paano hindi ka gagamitin ni Lord? Pinilit mo siya. O kaya sasabihin mo, bandang huli na lang, sige, bahala na lang si Batman. Kahit sino na lang bahala na magawa lang to. No? Pero alam nyo, ano sabi dun sa Isaiah? Yung tinapik natin yung eagle, ano sabi? They that wait upon the Lord will renew their strength. Katulad nung eagle, yung pagod na eh. No? Pero anong ginawa niya? Umakyat siya dun sa mountain, nagintay siya sa Lord. Ganon din po ang ine-expect ni Lord sa atin. Basahin niyo yan sa Isaiah. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Kaya Lord ka mag-intay, kasi sa Lord, yung pagod mo, totoo naman nakakapagod mag-intay. Sino rito? Kaya ka nga naiinip eh. Kaya po nabuo sa dictionary yung word na naiinip kasi mayroong pag-iintay. Diba? May waiting eh, kaya ka naiinip. So ngayon, sinabi rin ni Lord yan, given na yan, anak, pagod ka na sa kaantay, alika dito ka. Tutulungan kita, babaguhin ko yung mga pakpak mo. Diba? Yung eagle, pinag-aralan natin, no? Nare-renew sila, nare-restore. So kapag ikaw pagod ka na, tingnan mo nga muna yung katabi mo, baka mukhang pagod na. No? Ang dami ko naririnig na ganyan sa mga teleserye, pagod na ako. Yan, mga istorya sa, kaya wag kayo masyado na nakikinig sa mga, no, pagod na ako. Sa kakakain, hindi pala, ayan. No, pagod ka na. Ang dami mong kinakapaguran, sabi ng Lord, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Babaguhin yung iyong lakas, mount up their wings, no? Bibigyan kanya ng kapangyarihan, no, para muling lumipad. At yan po ay nagagawa lang kapag ikaw ay lumalapit sa Lord. Kapag ang kinukuha mong refuge si Lord, hindi yung kung sino-sino lang. Kapag ang ginagawa mong bagay habang ikaw ay nag-iintay ay gawain para sa Lord, He will surely bless you at sasamahan ka niya. No? He will renew and regain your strength. So, ang checkpoint natin dyan, ang tanong ko sa inyo ito, gaano pa na po ba kalalim ang tiwala mo sa Lord? As you wait, gaano ka nakalalim yung tiwala mo sa Panginoon? Ikaw ba yung parang, Lord, pag madali lang, Lord, bibilang ako ng 1 to 10 ha, pag wala pa, hanap na lang ako ibang solusyon. No? Pero kapag ikaw, yung trust mo, binibuild mo, no, sa Lord, kahit po one moment na, huling-huli na, no, gagawin mo yan. So, merong siyang storya dyan, di ba, na nakwento ko na ba sa inyo yun, yung si George Mueller. Di ba, meron siyang orphanage. Yung orphanage na yan, nabuo sa panamagitan lang ng salita ng Diyos. Sinabi lang ng Lord sa kanya, o sige, magtayo ka ng orphanage. Ang tanong, Lord, asa ng pondo? So, ang sabi ng Lord sa kanya, basta magtayo ka.
unti-unti, no, dumarating yung mga taong tutulong para sa kanya. At ang pinakamaganda ito, nung isang umaga, no, ano sabi doon sa kwento? Nung isang umaga, wala silang pang-almusal. Ang sabi lang niya, building your trust in the Lord. Lord, gaantay ako kagabi pa. Wala po kaming pang-almusal. Ilan tong batang pakakainin ko. Pero alam niyo yung trust nila, hindi siya pinahiya ni Lord eh. No? Madalas ganyan siya sana. Lord, sabi kanina doon sa kanta, di ba? Ang tagal, maaring minsan di ko nga nakikita eh. No? Pero yung trust ko sa'yo, nandyan eh. Pinaupo niya yung mga bata, tinawag niya. Sabi niya sa misis niya, paupuin mo na, kakain na tayo. Siguro sabi ng mga bata, asang kakainin namin nga. No, may plato, walang laman. Mayroong baso, walang gatas. Paano kami kakain? Pero nag-pray sila. Anong prayer ni George Mueller? Lord, thank you po sa food na kakainin namin ngayong araw na to. Sabi siguro ng mga bata, asang kaya yun? Di ba? Maya-maya, pagka-amen niya, may kumatok. No, sino yung kumatok? Antay mo may kakatok. Ay, hindi pala. No? Kumakatok. Alam, sabing gano'n, no? Binuksan, Sir, ano po kami, delivery van po kami ng isang bakery dyan sa bayan. Ang layo pa po, nasiraan yung sasakyan namin, kagabi pa po kami dyan, no, ginagawa. Sabi niya, nakita ho namin tong orphanage nyo, kaysa po masira itong gatas at mga tinapay na dala namin, binibigay na po namin sa inyo. That's a true story kay George Mueller. Wala ba kayong kamay dyan? Makakaantay ka ba ng gano'n? Lord, last minute na lang ito. Biruin mo yun, pagka-pray, hindi na nga last minute, talagang nganganay mga bata, pero yung trust niya, bakit? Hindi ho dahil yun sa, natanaw ko kasi meron sasakyan doon eh, baka yan na, hindi eh. Yung trust niya, ang natanaw niya doon, yung pangako ni Lord. Kanina, habang minemeditate ko itong message, ang ano ng Lord sa akin, alam mo anak, ang trust ganito lang eh. Katulad ni Joseph, hindi naman niya nakita na siya ay gobernador eh, sa panaginip. Hindi niya nakita niyo, gobernador siya, pinamamahalan niya. Alam niya, nakita niya doon, star, ano pa, moon, no, sun. Yan ang nakita niya eh. Hindi niya naman nakitang, ay ako talagang galing-galing ko. Hindi niya nakita yun eh. Pero yung tiwala niya doon sa dream na binigay ng Lord niya, yun ang pinanghawakan niya. So building our trust. Kapag ikaw ay nag-iintay, magtiwala ka rin sa inaantay mo. Kasi pag sinabi niya, gagawin niya, especially kapag sa Lord yan. No? Kapag Lord, ang tagal, inip na po ako, just have faith in the Lord. So gaano ka katagal, gaano ka kalalim sa pagtitiwala mo sa Lord? Kaya mo na bang bumitaw? Bumitaw, yan, bumitaw. Diba? Let it go, let it go. Nakakabisado ko na eh. Pang 8 ulit. Hindi pala. Hindi ako nagbibiro. 8 ulit. Sira na nga yung CD. Paulit-ulit. Ayan. No? Kasi alam mo, may nakahawak sa'yo. You let it go, bibitaw ka kasi alam mo, Lord, kasama mo naman eh. Natural lang na mapagod ka. Ayan, di ba? Sinasabi lagi yan. Natural lang na mapagod ka. Sino rito yung Superman? Di na napapagod. No? Kahit nga si Superman, nagpapahinga eh. No? Lahat tayo napapagod, pero ang sabing ganon, huwag ka lang daw hihinto. Magpahinga ka lang, o sige, uminom kang tubig, o mag-relax-relax ka. Pagkatapos nun, balik ulit sa trabaho. Balik ulit, huwag kang hihinto. Kasi pag huminto ka, delikado. O, tingnan mo yung katabi mo, kung mukha siyang naghihintay, pagod ba o mukhang huminto na? Sabihin mo sa kanya, huwag kang hihinto. Delikado yan pag huminto ka. Next, pangalawang binibuild ni Lord sa'yo, yung ating mga isip, yung thoughts, yung ating mind. Bakit? Kasi it all comes in the mind eh. Kapag kayang mind mo, punong-puno ng kung ano-ano, di ba? Kaya ka nga nababalisa pag nag-aantay ka kasi kung ano-ano nang pumapasok sa isip mo, baka may ka-date na siyang iba. Di ba? Kung ano na pumapasok, baka hindi na niya ako iniibig. Ayan. Ano pa? Baka, puro baka, ayan. Ano pumapasok, kaya sabing ganun, as you wait on the Lord, you also build the thought. Yung isip mo, ayusin mo, mag-renew ka ng mind mo. He will give you wisdom. Tingnan mo yung 5, binigyan ng wisdom ng Lord eh. Sabi nila, di ba? Sabi nung 5 foolish, pahingi naman kami niyang oil mo. Yung oil nyo, share tayo. No? Ano sabi nung 5 babaeng may oil? Hindi. Sabi nilang ganon, di ba?
Ayaw namin. No, wais to eats, hindi pwede yan. Baka mamaya kung kailan dumating yung groom namin, pare-pareho tayo na ubusan. Doon, punta kayo doon sa tindahan, bumili kayo. No, hindi kasi kay Girl Scout. Kami Girl Scout, lagi kaming handa. O, diba? May wisdom. No, yun ang binibigay sa atin ng Lord habang nag-iintay ka, wisdom. No? Hindi wisdom tooth. Yan. Ano pa? Yung pinagkatiwalaan, ganun din. Nag-gain yun kasi binigyan sila ng Lord ng wisdom kung paano gagamitin yung kanilang pinuhunan, yung kanilang talents na inumpisahan. Na siba, sabing ganun doon sa verse 20, they have gained. Meron. No? Binigyan sila ng karunungan kung paano. So ngayon, ito gawin mo habang nag-iintay ka sa Lord. Lord, bakit po ba? Ano pa ho bang kulang? Bakit ako hindi ma-promote? Ayan. Baka kulang pa po, Lord, yung efficiency ko. Yan. Isip-isip. Yan. Wisdom yun, wisdom. Ano pa? Relationship. Lord, bakit ganun ang tagal-tagal ng salvation ng family ko? Yan. No? Kasi baka ikaw ay kulang. No? Baka ikaw ay kulang-kulang. Ay, no. Yan. Baka ikaw na yung kulang-kulang. No? Isipin mo, magpatawad kaya ako. Ibiruin mo, kaya pala hindi ma-save yung family mo. Tatay mo, hanggang ngayon, hindi mo pinapatawad. Nanay mo, hanggang ngayon, ini-snub mo, asa ka pang masisave yan? O, sasabihin niya mga yan, pag may dala kang Bible, tingnan mo yan, may dalang Bible yan, pero hindi nagmamano yan. May dalang Bible yan, hindi ako nakausap niyan. No, buti pa yung cell group niya, nililibre. Ako, hindi nililibre. Yung mga ganon. O, ayan. So, isip-isip. Yan. Wisdom yun. Lord, anong kulang? Ano pa? Finances. Baka kaya naghahanap ka ng pera kasi baka over-expenses ka. Sobra-sobra yung pera mo. No? 5 piso lang pera mo. Pwede ka na kay Manong. Mura na, marumi pa. Mga ganon. No? Gusto mo, korneto pa. O di, 20 yun, mahal yun. Doon ka muna sa 5 piso. No? So isip-isip, baka kaya ka na-short sa finances, sumusobra ka sa gastos. So yan ang binibigay ni Lord sa'yo. As you wait on the Lord, as you wait on the circumstances na ginagawa ng Lord sa life mo, mag-isip ka, no? Open yung mind mo, open mo sa Lord. Lord, ano nga ba ang dapat ko pang gawin para masolusyonan ko yung aking mga pangangailangan? So check. Gaano mo sinusukat sa isip mo ang tagal ng paghihintay mo sa Lord? No, kapag ka puro numbers ka, tagal naman, puro ka tagal, talagang di mo makikita yung gustong ibigay ng Lord sa'yo. No? Baka ikaw din ang may kasalanan, kaya tumatagal. Yan. So ask the Lord, Lord, baka nga rin ang may problema. Ano pa? Baka may ginagawa ka pa na di maayos, kaya yung answered prayers mo, naka-stack up lang sa heaven. Sabi ni Pastor yun nung Tuesday, nag-intercession kami. Ang dami raw gifts natin sa heaven. Hindi pa natin nakiklaim. No? So asan yung mga declaration nyo? March na. No? Buhay pa ba yung mga declaration nyo? No? Naalala nyo yung ating mga pinag-pray nung shielding night. I-check nyo. So isip-isip, baka may kulang pa. Pangatlo, syempre, yung ating mga talents. While you are waiting, the Lord is building your talents. Ang linaw niyan dun sa verses, yun yung buong verse na 14 to 30, yung about sa parable of talent. As you wait, no, ito yung pinakamagandang gawin mo sa sarili mo. Magkaroon ka ng self-evaluation. Yan. Anong sabing ganun dun sa survey? Meron daw tayong 700 plus talents. No, dapat mo i-cultivate yun. I-check mo. No, isulat mo kaya sa papel, 700 yun, dami nun. No? Ilagay mo sa laptop mo, post mo sa Facebook, ito yung mga talent ko. Diba? Ano pwede mong talent, no? Talent sumayaw. No, hindi lahat ganyan kumembot. No, hindi lahat ganyan katigas ang balakang, ikaw lang talaga 'yan. No? Talent kumanta. Yan, hindi lahat, no? Nagtatakip ng tenga pag kumakanta, pag ikaw lang talaga kumakanta. Nababasag lahat, pati eardrum namin, no? Talent mag-encourage. Talent 'yan eh. Hindi po lahat ng tao merong nung Friday, nung Thursday, it's about utang na loob ang topic ng Hagya. Sabi sa inyo, attendan niyo yung Hagyason, dami niyo rin matututunan.
yung utang na loob. May nagbigay sa akin ng papel kasi pinabigay nung speaker. Magbigay kayo sa mga cell leaders, mga gusto nyo. Sabi niya ganun sa akin, tita, sabi niya, ewan ko ba pagkausap ko kayo? Sabi niya ganun. Nakabahan ako, Lord, ano kayong kausap niya sa akin? Para raw parang ang kalma-kalma na. Parang everything goes well daw pagkausap ka. Ganyan ka ba? Nakaka-encourage ka ba? Nakaka-encourage ka pag ganun, yung pag nakita ka pa lang, parang lumalambot ang puso niya. No? So sana ganun ka. That's talent. Talent yan, yung maging encourager ka. Magpatawa. Yan. Talent din yan. Kaya nga ang daming kumikero ngayon, di ba? Handwriting. Alam niyo ba, totoo yan, yung pagsusulat, yung sulat mismong kamay, yung pagsusulat, handwriting, talent yan eh. Ang sabi ni Dale Carnegie, iba-iba tayo ng handwriting. At merong sa psychology, sa totoo lang, merong ibig sabihin yan, bawat mong sulat. Kahit sulat doktor yan, kung doktor ka, maiintindihan yan. No? So, talent yan, yung iba-iba nating handwriting. Ano pa? Talent maglaba. Oh, ako may talent dyan. Biro mo, mga puti, paglabas, United Colors of Benetton. Oh, talentado. No? Ganda-ganda ng kulay. At least nagkulay. Hindi ka na kailangan ulit ng kulay. Mamalansya, talent yan. Yung pag-angat mong plancha, butas lahat. Talent yan. Diba? Check mo, baka dami ko palang talent. Pwede pala yun, ano? Mag-alaga ng bata. Kanina may kausap ako, may tao talagang ganun eh. Ikaw ang kinakausap pero nakatingin siya doon sa mga sa mga bata. Talent yun. Meron siya talagang gift na care sa mga bata. Sabi ko tuloy sa kanya, talaga bang gusto mo yung sa mga bata mag-alaga? O tita, alam mo sa bahay nga namin, pag may kinuha raw siyang bata, ayaw nang sasama rin sa nanay kasi aliw na sa kanya. Sabi ko, ako nga rin, ampunin mo. Ay, hindi pala. No? So, talent yan, pag-aalaga ng bata. Mag-disciple. Karirin mo na yan, pwedeng talent yan. Eventually, biro mo, 12 yung magbibigay sa'yo ng cake. Di ba? Pagka masyado ka nag-career, no? Karir na karir ka, 12 yung magbibigay ng consumption sa'yo. Ayaw mo ba yun? O, talent yan. Yung nagkakaganon-ganon na yung nagkaka-wrinkles ka na sa lahat ng parte ng katawan mo sa pagdi-disciple. Ano pa? Talent magpaypay. O yan, may nakita ako nagpapaypay. O, di ba lahat ganun magpaypay. Yung iba, talent mo naman ganun. No? Yung kami yung pamaypay ko naman gumanon. Talent yun, kakaiba, promise. Mga talentado tayo eh. Ano pa? Talent magmasahe. Talent yan, di ba? Anak, ka nga, masahihin mo ko. Oh, pagtapos mo magmasahe, si tatay parang binugbog ni FPJ, no? Talent yun. At least nabuhay si FPJ sa kanya. Oh, ano pa? Manlibre. Yan ang magandang talent. Available po kaming lahat mamaya. Ayan. Kung sino man yung may mga talent manlibre, hindi ho namin pipigilan yan. Talent mang asar. Ayan, gusto mo ba yun? Yan. Dami niyan dito. Yan. Binubuli, titang ganda, parang buburol, ay hindi pala. No? Sabi ko, ayan, no? Ano pa? Talent. No? Ikaw lang ang may kayang gumawa niyan. Diba? Kaya nga yung iba, hinahanap ka eh. Totoo lang, sa totoo lang. Hahanapin ka kahit dito sa church, no? Lahat kayo hinahanap pag kami wala, kasi nga, alam namin talent mo, ikaw lang ang makakagawa niyan. Wala yatang nambubuli. Asan ba siya? Yan, mga ganyan. Talent yan, ikaw lang talaga meron yan. No? Wala yatang nag-aayos ng mga chairs. Talent yan. Kaya pag wala ka ng chairs na maupuan, wala siya, ibig sabihin. Absent siya. Yan. So ngayon, as you cultivate that talent, ang dami-dami pong benefits. Hindi lang ikaw magbe-benepisyo niyan, pati mga katabi mo, pati yung pamilya mo, kaopisina mo. Kesa inip na inip ka, lagi ka nakasimangot. Sabi nga nung friend kong isa kasi minsan ang dami mong hinahanap sa Lord, hindi mo alam, ayan na pala, nakaharap na sa'yo yung hinahanap mo. Kasi nga, lingon ka ng lingon, tingala, ayan, up and down. So ayaw mo humarap, ayan. Pag humarap ka, makikita mo lahat yung needs mo. Nung ako ay nag-aral sa CEU, sabi ko sa Lord, Lord, paalisin mo lang ako sa pader ng CEU na to. After this, bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa life ko. Pagkatapos nga nakagraduate ako,
Ayan na nga, nag-umpisa na. Nagtayo ako ng clinic. Para namang inip na inip ako dyan sa clinic na yan. Darating yung pasyente, masasave pa ba, masasabihan ko ba ng salvation niya, masakit na nga ipin niya. No, kailangan yung paggagamutin mo na agad. O pagkatapos naman, lalayasan ka na rin no, kasi pagagalingin niya pa. So wala. As I wait on the Lord, sabi ko sa Lord, Lord, after this graduation, after I put up my clinic, bahala ka na kung saan mo ko gustong dalhin. Binigyan ako ng isang trabaho ng Lord while waiting. Nagkaroon ako ng pwesto sa Pampanga Market. Yung mismong tinatayuan ngayon ng Osmeña High, doon may pwesto kami dati. Eto ngayon, sabi ko, Lord, anong gagawin ko rito? Dentista po ako, nakaupo ako rito, nagtitinda. No, nagtitinda ng ipin. Buti nga akong ipin. Tinitinda ko damit. Naging pasyonista. Unti-unti, eto na. May mga youth. Hi, tita, pa isa-isa, dalawa. Siguro na napansin nilang pwedeng tambayan yung tindahan. Unti-unti may dala na, may ka-holding hands. Tita, yan. Pinakikilala na nila sa akin. Unti-unti, yung lugar kong yon, syempre nandun ako, naging counseling area. No, nagpapayo na ako. Bandang huli, na-develop, sabi ko, Lord, parang ito yung heart ko, no? Nagkaroon ako ng, as I wait on the Lord, ay, ang gift ko pala ito, counseling. No, mga youth, tita, oo nga kako nagla-love life ka na. Ako nga, 20 hindi pa nagla-love life, naunahan mo pa ako Sabi ko sa kanila. Unti-unti yan. So ngayon, as of now, di ba, na-hashtag ako, nanay ng youth. Kasi nga, nakita ko yon as I wait on the Lord. Pangalawang waiting, ano pa? O yun, nung February 23. 23 ba yun? Tayo? Hagyaso Valentine. 28. Nakita nyo yung love story ko. Diba? Waiting yun Lord, sino na lang? Sige na, tagal tanda-tanda ako na No? Sige na, sino na lang dyan? No? Pero as I wait on the Lord, ano nangyari? Diba? Binigay niya yung God's best ko. Diba? Habang nag-aantay ako sa Lord noon, nakafocus ako sa ministry, nagtrabaho ko. Hindi yung Lord, ano ba naman, tagal-tagal. No? Buti pa sila, lahat ng barkada ko, nag-asawa na, ako hindi pa. Yan, habang nagagaganyan, hindi ako nagganyan kasi sabi nga ng Lord sa akin, you wait. Ibibigay ko yung best mo sa'yo dun sa tamang panahon. Di ba? Nakita nyo yan. Wala kasi kayo dito nung February 28 No? Ang story ko parang got to believe. Yan. Ako nag-ending nun hindi namin napanood yung Biyernes no? So na-hashtag, hashtag namin nun? My love will see you through. Yan. No? So, waiting on God's best. Mag-antay ka lang, wag kang maiinip. No? Si Tito Rydel dumating dun sa perfect time ng life ko. Hindi siya dumating na, siguro, ikaw na nga lang, sige na, pwede na yan. Hindi ganun. No? Pagka ikaw lagi mo sinasabi yung salitang yan, kakainip mo, sa tuwing naiinip ka, sinasabi mo yung word na pwede na yan, hindi best yan. No? Bandang huli, hindi ka masaya dyan. Maiisip mo, sana pala, nag-intay-intay na lang ako ng konti. Isang higa na lang, di ka pa nakaantay. Waiting on your 12. Lord, ano ba naman to? 3 taon na, iisa pa rin. Kailan ba ako makakalabing 2? Diba? Huwag ka mainip dyan. No? Just remain faithful. Ako, hindi pa rin kompleto yung 12 ko. Pero ako kahit isa, pinapatulang ko. Kahapon, nag-cell 1 na naman ako. Meron ako isang sinicell group. Hindi pala cell group, cell 1 lang siya, nag-iisa. No, at least pamdagdag din doon. 8 na yung cell group ko, di pandagdag, 4 na lang. While waiting, wag kang mainip. Pag naiinip ka, walang mangyayari sa buhay mo niyan. Ang hashtag ko dyan, yung aking M12. May group kami sa FB, M12 yung aking grupo. So while waiting sa napakahabang prayer requests, haba, no? Prayer, ang dami niyan, di ba? Prayer requests. Ang dami mong prayer request talaga Ang sabi ng Lord sa atin, relax. Yan. Relax, chill. Yan, gustong-gusto niya yung salitang yan, chill. Ano, bago na naman salitang yan, chill. No? Cool ka lang. Yan. Huwag ka raw ma-stress kasi nakikita ka ng Lord. Pag naiinip ka, parang sinasabi mo lang sa Lord lagi, Benamen yan, Lord, tagal-tagal naman. No? Benamen yan, Lord, tagal. No? Lagi ka na lang naiinip sa buhay mo. No? Imagine this, tingnan nyo. May 4 na taon na bata. Sabi niya sa mama niya, Mommy, give me a knife. No? Ikaw 4 na taon bibigyan mo?
No? Ikaw pa unang saksakin nun. Di ba? Ano sasabihin ng nanay? No, anak, wait. No? Wait kailan? Dun sa time na pwede ka nang humawak ng knife. 43 na ngayon yung bata. No? Hiningi nung sa nanay, pabot nga nung kutsilyo. No? Ibibigay mo. Ha? Yes, 43 na siya. Kulang na lang kung nakikita mo na depress para maglalaslas. Pero kung hihiwain lang yung hamon, ibibigay mo yan. No, that's the word waiting. Sasabihin ba yun? Sasabihin mo ba lagi yun? Ang tagal mo naman akong bigyan. Eh anak, hindi nga pwede pa sa'yo yan, yung ganyang bagay. Estudyante ka pa lang, humihingi ka ng sports car. Oh, eh baka hindi ka na makatapos ng pag-aaral niya, nabangga ka na. Anak, asan ka na? O yan, di ba? Oh, ang dami mong hinihingi, hindi pa nga time eh. No, katatanggap mo pa lang sa Lord. Gusto mo, may 12 ka na. Gusto mo nga G12 leader ka na eh. Kipag-unahan ka pa sa amin. Katatanggap mo lang sa Lord nun. O, kaya encounter mo lang. Gusto mo mature Christian ka na. Na-overcome ko na lahat yan. O, di ba? O, bandang huli, anak, asan na? No, nawala ka na naman. Kala ko naka-overcome ka na. No? So, meron time eh. Di ba sabi sa Ecclesiastes yan, there is a time for everything. Mag-intay ka, anak. Tayo bilang magulang, i-apply mo yan sa Lord. Ang Lord bilang Diyos, di ba? At ikaw bilang magulang, di ba ganun din tayo sa anak natin? Lahat ba ibibigay mo dyan? 1-year-old pa lang, aabutan mo na anak. Ito na yung pang-tuition fee mo sa college. Ito na yung pang-makeup mo. Ayan, anak ko lahat to. Bibigay mo muna dyan, yung gatas muna. Yun lang kailangan niya eh. Mapapanis yan, bibigay mo na agad. Litsong manok, anak, litsyon. Oh, hindi mo bibigyan agad yan. Ibibigay mo muna yung tama para dun sa panahon na yon. And eventually, habang lumalaki, ibibigay mo na, anak, tapos ka na ng graduate, ang dami mong kursong nakuha, o eto ang susi. Susi pa lang yan. Susunod na yung sasakyan. O, tsaka mo siya bigyan, tapos na siya eh. Kaya niya nang i-handle. So, tandaan nyo kapag hindi pa binibigay ng Lord, isa lang yan. Hindi mo pa kayang i-handle, maniwala ka. No? Kahit ano po, sa relationship, sa mga bagay, mga things, no? Lord, ba't ba wala kami noon? No? Minsan mga misis, wala kami ref, wala kami puro wala. Oh. Kasi anak, hindi ka marunong mag-handle. No? Pagka binigyan kita niyan, hindi ka na mag-church. Nandun ka na lang lagi, nonood ng TV. Pag binigyan kita maraming pera, hindi ka na rin mag-church. Ito pa masakit. Pag binigyan kita maraming pera, aalis ka na sa JC, hahanap ka naman mas malamig. Yung katabi ng mall, ayan. O, iwanan mo na sila. Mainit dyan sa church na yan eh. Ayan. No? So kaya hindi ka binibigyan ni Lord. Pero as you wait, kapag ikaw ay nag-iintay na yung perspective mo, may tiwala ka sa Lord, that the Lord is working, inaayos mo yung takbo ng isip mo, renew your mind, and you cultivate your talent. Yan ang napakahalaga. Kasi yan susulitin natin sa Lord. Anong ginawa mo sa life mo ngayong panahon na to bago kita tinawag? No? Lord, alam ko po lang lahat lang malls. Ayan, alam ko, tatayo pa nga lang Jollibee. Alam ko na. Tsaka alam ko na rin, bukas na ngayon. Yung mga ganon. Pagka ganon na in-explain mo sa Lord, ano ba magsusulit yan, anak? Wala man lang bago, pare-pareho ka rin. Katulad ka rin ng dati. So, i-check mo raw, sabi, gaano ka napapakinabangan ng Lord. As you wait, gaano ka napapakinabangan ng Lord. Sa ating conclusion, sabing ganun dito, to wait is to trust that God is at work. Kapag ikaw ay nag-iintay, ang ibig lang sabihin niya, nagtitiwala ka na si Lord may ginagawa sa life mo. Hindi mo siya sisisi, ang tagal naman, Lord, hindi. Alam mo, Lord, sige lang, andito lang ako, waiting, Lord. And as I wait, Lord, gagawin ko yung gusto mong pagawa sa akin. I will keep myself busy dun sa mga pinagagawa mo. No? And hindi ka maiinip dahil sa, so, sabing ganon, as you wait, be faithful dun sa pinagkatiwala ng Lord sa iyo. And eventually, makikita mo po yung resulta niyan. As you wait, makikita mo kapag mga relationship, masasabi mo sa sarili mo, you are happy kasi worth waiting. O, sinabi ni Tita Cathy yan nung ating Valentine's, di ba? They are all worth waiting. Lahat nung nasa iyo, kapag natuto ka mag-intay, worth waiting. Ay, talagang
para sa akin ka talaga, no? Ay talagang trabaho niya, talagang pinaghirapan kong ipag-pray yan. Pinaghirapan ko talaga yan. Makikita mo naman because of the result. Okay? So, let us meditate the Word of God ngayong umagang ito. Yumuko tayong lahat. Siguro habang inaawit ng music team yung, sabi dun sa kanta natin kanina yung still, ang word na still, pinalitan ko yun Inano ko na wait. As you wait, the Lord is there Kapag naka-still ka kasi, ibig sabihin nag-aantay ka, you are waiting. Kasi sabi ng Lord, be still and know that I am God. Be at peace, just wait and know that I am God. Let us meditate the song. Isipin mo yung lyrics nung kanta. Huwag mo na siyang awitin. Ang hinihiling ko ngayon, as you meditate, habang pinakikinggan natin, isipin mo na lang yung mga things na baka ngayon, sa panahon ngayon, Lord, ang tagal-tagal naman itong inaantay ko. Naiinip na po ako. Just tell it to the Lord.